Kapag sinabi mo sa akin na I slept late, ang una kong maiisip, nagpuyat to, natulog to ng late kagabi. Dito pala sa US, dalawang ibig sabihin. Tapos, yung isa mas common. So, chika ko sa inyo. Meron akong estudyanteng tinutulungan sa kanyang presentation. Ang topic niya is, ano yung mga effects kapag lagi kang puyat? Medyo hesitant siya. So, tinuruan ko siya ng script. Habang natatype kami ganyan, narinig kami ng professor, sabi niya ganyan, kapag sinabi mong I slept late, ang ibig sabihin nun is, nagising ka ng later than usual. Sabi ko, Di tinanong ko si Jusawa kung ganyan. Sagot niya, pwede din naman both, pero hindi din namin ginagamit yung I slept late. Sasabihin niya na I went to bed late. Tapos tinanong ko nga yung kaklase ko. Sabi ko sa kanya, so kung sinabi ko sa'yo na I slept late, ano yung pagkakaintindi mo? Sabi niya, you slept longer than usual. Sabi kong ganyan, Kasi literal yung meaning, I slept late, natulog akong late. Dapat 'di ba, I woke up late. Kasi yung kung napuyat ako, tas nagising ako ng tanghali, na sabihin ko, I woke up late. Pero iba ang ibig sabihin sa kanila. Dito na pumapasok yung pragmatics, yung same words or same sentence pero magkaiba ng meaning. Although marami silang ginagamit na mga terms, kunyari slept in or overslept. Si Jusawa ko mas ginagamit niya yung overslept. Anyway, na-share ko lang.